guys, it's me, Jenna Padilla, ang rakiterang guro ng Quezon City. So guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung routine ko from morning na madaling araw until bago ako pumasok. Sorry na lang sa aking damit kasi nakikita ninyo napaka-sexy ko manamit dyan guys. Ganyan ako talaga manamit sa loob ng bahay. Pasensyaan nyo na ang aking hair at sobrang gulo. Ganyan talaga din ako sa bahay. Isa akong hindi mo alam kung lilipad na ba ako na manananggal ako guys. So ayun na nga guys, nagpaplansya ako ng mga damit ng mga anak ko every morning para naman okay naman yung kanilang damit pagpasok. At yun na nga guys, sinabihan ako ng asawa ko dito na siya na lang daw magplansya, magpatuloy kasi nga guys, ako ay magbibihis na rin ng damit. Kasi tingnan nyo naman guys, yung damit ko, hindi tayo pwede magtinda. Pumunta sa tindahan na ganyan yung damit natin guys, yung napaka-sexy. So ayan nga guys, salamat ako sa aking asawa at siya ay nagpaplansya ng uniform namin. Time check, 4:30 guys. So late na nga kami dyan guys, pupunta ng tindahan at pagpunta namin sa tindahan guys, kailangan namin mag-double time sa pagbubukas ng tindahan. So ayan na nga, pinaplansyahan ako ng uniform ng asawa ko guys. At ayan, naka-outfit na ako, nagdamit na ako dyan guys. So pupunta na kami sa tindahan. Nakamotor kami pag pupunta kami sa tindahan, hindi kami naglalakad. Kasi ang lola ninyo ay maliliit ang bias. Maliliit kami ng pagpunta sa tindahan. Maliliit yung aking mga binti. At yung anak ko guys, sumasama na sa amin yan pag pupunta na kami sa tindahan. So kinukontinue na lang niya guys yung pagtulog niya dyan sa motor. Pero hindi, pag naka-open yung tindahan namin guys, tsatsagaan niya lang muna dyan sa motor na umidlip. At kapag naka-open na kami guys, matutulog yan sa loob ng tindahan namin guys. Pero pansamantala, kasi ayaw niya man-late. Kasi minsan, pag iniiwanan namin yan sa bahay, late na yan siya papasok, umiiyak na yan guys. Dahil late na yung mga kuya niya. So ayan na nga guys, nag-open ang aking asawa. So tara, let's go at magbukas tayo ng tindahan. Okay guys, ito na nga guys. At binuksan na ni daddy yung roll-up na napakakunat itaas. Ewan ko ba, kailangan yata ng langis. So ito na nga at nagsisimula na kami mag-open. So thank you sa daddy namin na napakalakas. Kayang-kaya niya itaas yung roll-up kahit matigas ang ulo ng roll-up. So kailangan natin siyang adviseant na luwambot ang kanyang ulo. So ayan na nga guys, mag-open na kami. Papakita namin sa inyo kung paano kami nag-open ng tindahan. Guys, alam nyo ba, para sa akin na opinion ko lang to ha, nahihirapan talaga ako mag-open compare mo sa closing. Lalo na kapag ganito, yung sinisiksik mo yung mga paninda mo sa loob, grabe. So ayan nga guys, papakita namin sa inyo kung paano kami nagtutulungan ng mag-asawa sa pag-open ng tindahan. So kailangan tandem kami dito guys. Wala pa kasi kaming tindera, hindi pa namin kaya magbayad dahil bumabangon pa ang aming tindahan sa pagkakalugmok. Alam nyo ba guys, kwentong-kwento, short story lang talaga sa tindahan namin. Medyo lumubog kami. Pero ngayon guys, salamat sa Panginoon dahil eto na nga kami at bumabangon kami galing sa pagkalugmok. So ayan na nga guys, dumating na ang mga tao na bibili, mga bata. Maaga ang pumapasok dito guys. Kapag ikaw ay nag-open ng alas 5 guys, wala ka nang dadat na ng mga bata dahil papasok na yan sa loob ng school. Dahil yung iba, nakabili na agad ng baon. Dahil hindi lang naman ikaw yung may tindahan dito sa paligid ng elementary school, diba guys? So syempre pag nagdagsaan ng mga bata, bibilian sila dyan sa gilid-gilid. So kailangan maaga ka talaga guys. Set up ka na. 5, kailangan pagputok ng araw guys, open ka na at maayos ka na lahat at nailabas mo na ang lahat mong dapat ilabas. So ayan na guys, nagtatanong na yung mga bata. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi lang ako pagod na sumagot sa mga tanong ng mga estudyante sa loob ng classroom, kundi dito lang din sa tindahan namin. So ayan na nga at nag-start na kami magbenta ni daddy. Warm up namin yung pag-open namin. Pawis-pawisan na kami dyan guys. Ayan yung anak ko, pinatulog ko dyan guys. Malamig, ewan ko. Pero maganda naman tong cover na to guys. Saglit lang naman yan iidlip, mamaya papasok na rin yan. So ayan na nga at kami ay magtitindang muli. So guys, hindi naman all the time na meron bumibili sa amin. May mga time din na walang bumibili. Hindi naman yung baka isipin nyo guys, yung nakikita ninyo na bumibili sa amin guys. Katulad yan, wala namang nabili, nakatambay lang sa harapan, di ba? So hindi lahat ng oras may bumibili. Meron din namang isang oras or 30 minutes na dadagsain ka nila. Pero ito naman guys, hindi naman siya totally lahat bibili ha. Tandaan nyo guys ha. Kaya wag tayong exaggerated na parang buong araw na may bumibili sa amin. Hindi, may mga time din na wala. So ayun na nga guys, makikita nyo dyan guys na meron na namang ninatnat ng daga
At itong mga daga na talaga na ito, mga perwisyo talaga to sa amin sa tindahan eh. Kami mga negosyante, lalo na kapag mga pagkain ng paninda namin, relate kayo dito sa akin guys. Ito problema ko talaga to guys eh. So, ito na nga guys, inaayos ko yung ano namin, yung mga Yakult namin kasi mabenta talaga to. Alam niyo yung mga daga guys, balikan natin yung kwento ng daga. Alam niyo pag sila ay nauuhaw, buti sana kung tubig lang iinumin nila. Hindi, yung Chucky, yung mahal, pipiliin nila yung 35 isa. Tapos kapag nabulunan sila, naumay sila sa chocolate, pinubutas sila yung tubig guys. Marunong sila uminom ng tubig. Ay nako, nakakapagod talaga itong mga daga na ito. Paano kayang gagawin natin dito? Yan ang problema ko dito sa tindahan namin guys. At ayan na nga guys, yung aking anak na bunso. Naglalambing guys. Ayan daw, ihatid ko pa daw siya. So ayan, ihatid ko lang siya guys ha. Saglit lang tayo sa vlog natin. Doon sa tindahan iniwanan ko, total nandun naman yung aking pamangkin. So ayan, alam nyo, ilang layo lang, ilang metro lang layo niyan guys sa tindahan namin. So ayan, hanggang gate lang naman daw ako. At balik na tayo sa tindahan namin guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, napakaliwanag na tindahan namin. Dahil alam nyo, kapag maliwanag ang tindahan, maliwanag din ang kita, diba? So ayan na nga guys, yung mga bumibili sa tindahan namin. Ayun yung pamangkin ko, yung naka-white. So nakatira yan sa amin guys, kapatid ng ate ko. At siya yung kasama namin sa tindahan kapag umalis ako. So ayan na nga guys, sige, pupapasok na ako sa loob. Panganay. So, minsan, kapag maaga siyang dumarating sa tindahan, tinutulungan niya rin kami muna bago siya pumasok. Kaya bago yan pumasok, guys, pag-warm up na yan. So, dito sa tindahan, guys, itong anak ko na to, napaka-responsible nito. Lumaki na lang siya dito talaga, guys, na ganito yung setup namin sa tindahan. Dati, parang akala ko, parang wala lang sa kanya. Pero sabi ko nga, paano kaya natin ito iti-train itong anak mo? Kasi parang wala siyang pakialam. Pero nung dumating ng grade 5, guys, pinapaintindi ko sa kanya lahat. Ayan na, guys, marunong na siya, pati magsukli. Ewan ko ba, ang galing-galing niya na magmat dito guys. Ewan ko ba, bakit sa school. Pero anyway, ang bata naman ay nagmamature naman yan. Pero dito guys, hindi ko magamit ng calcu yan guys. Siyempre, iba naman sa school, diba? May mga iba-ibang topic, hindi lang naman puro addition, diba? So ayun lang guys, yung anak ko na to, napakabait at napakasipag. Maaasahan mo yun na mamalengke din yan guys. Marunong din niya mag-grocery doon sa mga wholesalan para sa paninda namin. So ayan, ang galing yan magsukli. Medyo suplado lang. Mana sa kanyang ama. Siyempre, hindi magmamana sa ina, diba? Aamin ba tayo? Diba? So, ayan guys. Thank you for watching. Mag-aayos tayo ng paninda natin, guys. Okay? So, iaayos natin yung mga nasira. Yung mga i-refill na naman natin. So, let's go, guys. Ayusin na natin.